Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Matapos ng kanilang masarap na kainan, ay kanya-kanya ng gawa ng pwestong matutulugan ang grupo nila Lino. Isang malayong paglalakbay na naman ang naghihintay sa kanila sa kinabukasan. Kinabukasan, pagkagising ni Lino ay napansin niyang wala ang mga kasama nilang diwata. Kampante naman siyang walang nangyayaring masama dahil gigisingin naman siya sigurado kung meron man. Naglakad siya papalayo para gawin ang mga pantaong aktibidad sa umaga at noong makaraos ay saka nagtungo sa ilog at naligo na agad. Malamig man ang tubig ay buong puso niya naman iyong tinanggap dahil sariwa pa rin sa kanyang isipan ang pakiramdam kung paano malayo sa tubig at mababad sa mainit na disyerto. Kasalukuyan siyang nakahiga sa ilog at nagbababad nang may marinig siyang sumisipol sa unahan o sa itaas na bahagi noong pababang ilog. Sabi pa noon, "Hay, ang sarap talaga makapagbawas ng tubig sa katawan, lalo na kung ganito kalamig ang klima." Biglang naalarma si Lino dahil pamilyar sa kanya ang boses noon. Noong tumayo siya at lumingon roon, ay nakita niyang si Tingting nga iyon. Nakanganga pa habang sarap na sarap habang pinapakawalan ang mainit na tubig mula sa katawan. "Hayop ka, Tingting! Nakita mong nandito ako naliligo? Bakit dyan ka umihi?" Nagulat naman si Tingting na napatingin sa kanya. "Uy, Kuya Lino! Good morning! Good morning mo mukha mo! Ang sarap-sarap ng pagbababad ko rito habang nakahiga, tapos dyan ka pala umiihi!" Sabi naman ni Tingting, hindi naman kita nakita dyan noong papunta ako rito eh. Tsaka, nakapikit pa yata ako kanina habang naglalakad. Hayaan mo na, Kuya Lino. Maaari namang hindi ka nadampian ng pinakawalan kong likido dahil masyado namang malakas ang daloy ng tubig. "Ay, ewan ko sa'yo, Tingting." Asar na wika pa ni Lino. Sabay kinuha ang sabon at naglakad papunta sa unahan pa ng kinakapwestuhan ni Tingting at doon na siya sa itaas na ligo ng maayos. Pagkatapos makaligo ay bumalik na siya sa pwesto nila. Naabutan niyang gising na sina Kulas at Mancio. Sabi ni Kulas, "Bay Lino, nasaan ang apat na mga engkanto nating kasama?" "Hindi ko alam eh. Wala na sila pagkagising ko." "Ah, ganun ba? Baka nanguha ng isda at prutas na makakain natin. Kaya nga, nagsaing na rin ako agad. Kailangan kanin talaga ang kainin natin sa almusal. Para kahit inihaw na mais na lang ang kainin natin pagkalampas ng tanghalian." "Oo bay, tama yan." Pagsang-ayon pa ni Lino. Maya-maya ay dumating na sina Kanso at Tiara. May dalang mga pagkain ang mga ito. "Ayos, tamang-tama, ready na ang baga. Maipapaihaw na yan agad." Wika pa ni Mancio at nagtulong na sila ni Tingting nalinisan iyon sa tabing ilog para maipaihaw na. "Kanso, nasaan ang dalawa?" tanong pa ni Kulas. "Ayun, nagmamasid-masid sa unahan. Maya-maya ay babalik na rin ang mga iyon dito. Malapit na kasi tayo makarating sa isang malaking daan sa lugar na ito. Iyon ang daan na dinadaanan mula sa kontinenteng ito patungo sa kabila." "Eh ano naman kung iyon ang main road?" tanong naman ni Lino. "Dahil may daan iyon na pa-cross at nanggagaling sa bundok ng Karimon papunta sa bundok ng Ignom. Iyon ang pinakamalaking daan na dinadaanan ng mga Drulak
at kapag dumaan sila roon ay hindi bababa sa 1,000 ang bilang. Ang mga kaharian sa bahaging iyon ay nakubkob na lahat ng mga durlak. Sa katunayan, wala nang naninirahan sa bahaging iyon dahil lahat ay pinatay na ng mga durlak. May ibang mga nakalikas at nakarating sa may bayan ng Alexir. Iyon ang pinakaligtas na bayan na naiwan sa dulo ng kontinenteng ito. Meron silang 3 level na pader na may magkakaibang patibong na nakahanda. Sa unang level ay mga patusok na bakal. Ang pangalawang level naman ay may tubig ang pagitan na may mga langis ang ilalim na kapag nagtangkang sumalaki ang mga kalaban ay sisindihan nila at tatagal ng 1 linggo bago mamatay ang apoy. Tapos ang pangatlong level ng harang ay mga kawal na gumagamit ng makabagong sandata. Kaya ni minsan ay hindi sila nagawang masakop ng mga durlak kahit pa ilang beses na silang pinagtangka ang lusubin. Tsaka siguro naisip na rin ng mga durlak na kakaunti lang naman ang populasyon na naroon sa loob ng bayan na iyon. Kaya hindi sulit kung isusugal nila ang kalahati ng kanilang hukbo para lang sa iilang pirasong nilalang na pwede nilang pakinabangan. Tatango naman sina Kulas, Lino, Mancio at Tingting habang nakikinig sa mahabang kwento ni Kanzu. Ilang saglit pa ay sinabi ni Mancio, "Oh, luto na ang inihaw. Magsikain na tayo." Pagkalingon naman nila sa unahan ay paparating na rin sina Clea at Artemis. Sabi naman ni Kanzu, "Artemis, ano problema? Bakit hindi maganda ang aura ng iyong mukha?" "Hindi talaga maganda, Kanzu. Kasalukuyang tumatawid ang mga durlak sa pasong dugo. At karamihan pa sa kanila ay nagkampo sa may hilagang bahagi noon." Huwika pa ni Artemis. Sabi naman ni Lino, "Anong ibig sabihin noon, Kanzu?" "Ibig sabihin hindi tayo makakadaan." "Ha? Ilang araw naman?" "Mga 2 linggo siguro kung katumbas sa araw sa mundo nyo." Sumabat naman si Kulas. Paano tayo? Saan tayo tutuloy?" "Walang ibang bayan na malapit dito na ligtas tuluyan maliban sa bayan ng Alexir. Kaya doon na tayo tutuloy pagkatapos nating kumain. Ang isa pa nating problema dahil hindi tayo sigurado kung mananatili lang ba sa pasong dugo ang mga durlak. May mga pagkakataon na iniikutan din ng ilan sa kanila ang bayan ng Alexir para tignan kung makakahanap sila ng ibang daan para makapasok ng walang hirap. Kaya palaging alerto ang mga taga-Alexir. At papaano kung tayo ang makasalubong ng mga durlak na iyon? Ayos lang kung 10 hanggang 20 ang bilang nila. Pero paano kung aabot sila ng 100? Alam nyo na siguro kung ano ang maaari nating kahantungan." Muling nagsalita si Lino. Gaano naman kalayo mula sa kinaroroonan natin ngayon hanggang doon sa bayan ng Alexir?" "Mahigit kalahating araw na mabilis na paglalakad. May madadaanan pa tayong isang base ng mga kawal ng Alexir. Doon pa lang ay hihingi na tayo ng pahintulot para makapasok sa kanilang bayan, para hindi tayo paulanan ng palaso habang papalapit sa kanilang syudad. Hindi kailangan nga nating dumaan doon." "Oo, Lino, tama ka. Kaya kumain na tayo para makaalis na rin tayo ng maaga. Mas mahirap maabutan ang pagdilim sa daan. Dahil maliban pa sa mga durlak, marami pang iba't ibang uri ng nilalang ang nagkalat dito. Lalo na yung mga nilalang na tinatawag niyong aswang. Marami noon sa bahaging ito." "Okay, sige." Pagsang-ayon pa ni Lino. Nagsimula ng kumain ng tahimik ang lahat. Noong makatapos ay agad na rin silang naghanda na umalis. Saka sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa bayan ng Alexir. Makalipas ang 3 oras ng paglalakad, ay saglit silang nagpahinga sa isang malaking puno. Maliban sa nakakaramdam na sila ng pagod, may mga nararamdaman na ring presensya ng masasamang nilalang sa paligid, si Lino. Sabi nito, "Kanzu, magpahinga muna tayo at magkubli na rin. May nararamdaman akong presensya at hindi yun maganda. Pagod pa tayo sa mabilisang paglalakad. Mahihirapan tayo makipagsabayan
kapag naengkwentro natin ang mga iyon. Oo, Lino, tama ka. Wika pa ni Kansu at sinipulan sina Artemis at Clea na nauuna sa kanila sa paglalakad. Lumayo sila sa daan at naghanap ng mapagkukubliang bahagi. Nagsikain muna sila ng inihaw na mais at isda na niluto nila noong umaga. Habang tahimik na nakaupo sa likod ng malaking bato na napapagitnaan ng dalawang malalaking puno. Ilang saglit pa ay may naririnig silang pagkakaingay sa itaas ng mga nilalang na lumilipad. May tunog rin ng pagdagundong ng lupa. Ibig sabihin ay may mga tumatakbo rin. Dahan-dahang umangat ng ulo si Artemis para silipin. Tapos noong muling umupo ay sinabi nito, "Mga kinari at mga halimaw na taga-Largosa." Sabi naman ni Kulas, "Saan sila papunta?" "Hindi ko alam, pero dalawa lang ang direksyon papunta sa unahan. Maaring sa kampo ng mga kawal ng Alexir, o kung kakaliwa sila sa unahan, ay papunta naman iyon sa Pasong Dugo at makakasalamuha nila roon ang mga Drulak. Malabo silang dumiretso roon dahil hindi tumatanggap ng kaalyansa ang mga Drulak. Tanging Drulak lang talaga ang kasapi ng kanilang hukbo at wala ng iba. Kaya wala ring nakikipaglapit na ibang masasamang elemento sa kanila. Hindi sila naghahanap ng kakampi. Tanging biktima lang ang hanap nila. Maging anong lahi man ang kanilang makita. Kaya hindi rin sila magawang manduhan ng ibang mga kaharian." Makalipas ang ilang minutong pagkukubli ay natahimik na ang kapaligiran. Nawala na ang tunog ng mga nagkakaingay na mga nilalang. Nagsalita si Kansu. "Tara na, kailangan na natin makarating sa kampo ng mga kawal para maging ligtas tayo. Mahirap nang maabutan ng pagdilim rito." Sumang-ayon na nga ang lahat at nagsitayuan na agad. Ipinagpatuloy na nga nila ang paglalakad hanggang sa may tumarak na mga palaso sa kanilang harapan. "Hanggang dyan na lang kayo! Bumalik na kayo kung saan man kayo nanggaling! Hindi tumatanggap ng panauhin ang bayan ng Alexir!" Wika pa ng isang kawal na nakaposisyon habang nakahawak sa pana at palaso. At sa likuran nito, naka-formation naman ang hindi bababa sa 10 mga kawal. Sinagot naman iyon ni Artemis, "Hindi kami mga kalaban. Nagmula kami sa kaharian ng Sapiro at kasama namin mismo ang mahal na hari." Sabi naman noong isang kawal, "Pangatlo na kayo na nagsabi niyan na kasama ang hari at nagmula sa kung saang kaharian. Kaya walang maniniwala sa inyo rito. Maliban na lang kung maipapakita nyo ang koronang ginagamit ng hari kapag nasa labas ito ng kaharian." Sabi naman ni Kulas, "Yun lang pala eh. Sige na Kansu, ilabas mo na." Sabi naman ni Kansu, "Hindi ko dala eh." "Ha? Hindi mo dinala?" "Kasi nga may sariling aura iyon at mararamdaman ng masasamang nilalang. Umiiwas nga tayo sa atensyon, di ba?" Napakamot naman ang ulo nila, sina Kulas at Mancio. "Naku naman, parang nagpunta tayo rito para maging preso ah." Wika pa ni Tingting. Dahil pinalibutan na sila agad ng mga kawal ng Alexir. Nagsalita naman si Kansu, "Walang maglalabas ng armas ah, hindi sila kalaban. Kaya kailangan ipakita natin na hindi rin tayo banta sa kanilang seguridad." "Sige, ikulong na ang mga iyan!" Wika pa noong isang malaking pangangatawan na kawal. Sabi naman ni Clea, "Hindi nyo ba nakikilala si Kansu, ang hari ng Sapiro?" Sabi naman ng isang kawal, "Pasensya ka na miss, wala kaming nakikilalang hari. At hindi ugali ng mga hari na makipagkilala sa mga katulad naming mabababang ranggo na kawal." Hay, ang tigas ng ulo nila pakiusapan. Wika pa ni Clea. Kinuha ang lahat ng kanilang mga sandata at mga gamit. Ikinulong sila sa isang kahoy na kulungan sa loob lang din ng kampo. Sabi naman ni Kulas, "Ay, bring back memories." Sabi naman ni Lino, "Anong ibig mo sabihin, Kulas?" "Ganito kasi yan, Bay Lino. Noong nagpunta rin kami ni Mancio rito para tumulong sa digmaan nila Kansu,
ay ikinulong din kami sa isang kampo sa pag-aakalang mga kalaban kami. Pero bandang huli, napatunayan rin naman na hindi kami kalaban at nagsasabi kami ng totoo. Kaya hindi natuloy ang pagbitay sa amin. Ilang saglit pa ay may pumasok na isang balbasaradong lalaki. Sabi pa noon, "Sino sa inyo ang nagsabing siya ang hari ng Sapiro?" Sabi naman ni Kansu, Ako si Haring Kansu. Nag-iisang anak ni General Dongkas." Sumenyas ang malaking lalaking iyon sa mga tauhan na ilabas mula sa loob ng kulungan si Kansu. Tapos sa pilitan itong pinaluhod habang hawak ng dalawang kawal sa magkabilang kamay. Sabi naman ni Lino, "Ano, Kansu?" Tanong nito na ibig sabihin ay kung lalaban na ba sila. Hindi naman kasi kailangan ni Lino ng itak para lumaban. Maging si Kulas ay ganun din. Magagamit nila ang kanilang espiritual na kakayahan. Pero umiling-iling lang si Kansu na tila sinasabing, huwag silang gagawa ng hakbang. Masusing pinagmasdan noong lalaki ang mukha ni Kansu. Inikot-ikutan ito hanggang sa sinabing, "Sige, patayuin nyo na yan. Siya si Kansu, ang bagong hari ng Sapiro. Kilala ko ang iyong ama na si General Dongkas. Isa siyang kagalang-galang na general. Nagkakilala kami sa isang digmaan. Matagal na panahon na ang nakararaan. Siguro ay hindi ka pa noon isinisilang. Pareho pa rin kami hindi general. At sa panahong iyon, nilusob namin ang Sapiro. Noong matalo niya ako sa laban, ay hindi niya winakasan ang buhay ko. Bagkus, sinabi niya na may utang ako sa kanya. Papakawalan niya ako pati ang mga kasama kong kawal. Basta't ititigil na namin ang pagsalakay. Noong panahong iyon, ay wala na kaming pagkain. Wala nang sandata at inabandonan na rin ang mga kasama. Kaya wala nang dahilan para ituloy pa ang laban. Nangako ako sa kanya na kapag muling dumating ang panahon na magkikita kami, tatanaw ako ng utang na loob sa kanya, kahit pa sa kanya magiging salinlahi. Kaya ngayon, malaya ko na kayong papatuloyin sa bayan ng Alexir. Pero pagkatapos nito, ay wala na akong utang sa iyong ama. Siya nga pala, ikumusta mo na lang ako sa kanya. Sabihin mo, kinukumusta siya ng dating mortal niyang kaaway, si General Arturo. Maliban sa hindi kami pinaslang ng iyong ama, binigyan niya pa kami ng pagkain at tubig na magagamit namin sa paglalakbay papabalik sa dati naming kaharian. Kaya nakabalik kami sa aming mga pamilya ng buhay at ligtas. Hindi ko yun makakalimutan. Kinamayan naman ni Kansu ang matandang general na iyon. Maraming salamat, General Arturo. Wala ka nang dapat ipag-alala sa muling pagtatagpo niyo ng aking ama dahil hindi na kayo magkaaway. May kasunduan na bilang magkaibigan ang lahat ng kaharian sa mundong ito, maliban sa mga nagre-rebelde. Siya nga pala, habang paparating kami rito, may mga dumaang mga kalaban. Hindi namin tiyak ang eksaktong bilang nila, pero sapat iyon para sumugod sa isang kampo. Mga kinari iyon at mga halimaw na panlupa. Talaga? Gulat na tugon pa noong general. Oo, kaya kung ako sa iyo, alertuhin mo na ang iyong mga tauhan. Sige, salamat sa iyong babala. Ikaw, ibalik mo na ang mga gamit at sandata ng mga kasama ng hari. At padaanin mo sila sa likuran ng kampo para makatakas. Hindi sila ligtas na manatili rito. May napipintong pagsalakay sa kampo natin. Uwi ka pa ni General Arturo sa kanyang dalawang tauhan na naroon. Pero hindi pa nga nakakaalis ang dalawa, ay narinig na nila ang malakas na pag-ihip ng trumpeta. Ayan na ang sinasabi mo, Haring Kansu. Tumakas na kayo. Sila ang magdadala sa inyo sa likuran. Wika pa ni General Arturo at agad nang lumabas sa silid na iyon upang pamunuan ang kanyang mga tauhan upang depensahan ang kanilang kampo. Tara na po, mahal na hari! Wika pa ng isang tauhan ng general. Sinenyasan ni Kansu ang mga kasama na sumama na sa kanya papunta sa may likuran. Pagkarating roon ay binuksan ng kawal ang isang sikretong lagusan.
Mahal na hari, pasukin nyo lang ang tunnel na ito at pagkalabas nyo ay malayo na kayo rito. Pero mula roon tatagal pa ng 2 oras ang paglalakbay nyo bago kayo makarating sa mismong syudad ng Alexir. Heto po ang panyo ko. Iwagayway nyo lang para malaman nila na nanggaling kayo rito sa kampo namin. Sige, maraming salamat sa iyo, kawal. Wika pa ni Kansu at umalis na rin agad ang kawal at nagtungo sa harapan para tumulong sa paghahanda sa laban. Sabi naman ni Kansu sa mga kasama niya, "Ano, alis na ba tayo? O tutulungan muna natin ang kampong ito?" Sabi naman ni Lino, "Kung ako ang tatanungin mo, mas gusto kong magbawas ng mga masasamang nilalang. Kahit papaano, may laban tayo rito dahil hindi ito kasing bangis at kasing tibay ng mga drulak. Kaya, ano pang hinihintay natin? Tara na." Wika pa ni Lino. Agad nang nagsihanda ang lahat. Ibinaba na muna nila ang kanilang mga kagamitan at kinuha ang kanya-kanyang mga sandata. Mabilis na silang nagsitakbo patungo sa may harapang bahagi ng kampo. Nakita nilang tagilid na nga ang mga kawal na naroon. Dahil halos doble ng bilang nila ang mga kalaban na sumugod. Nasa mahigit 20 ang lumilipad na mga kinari na may tangay na mga kawal. Nagsalita si Lino. "Kulas, magpapaulan ako ng maninipis na kidlat sa itaas. Mababang voltahe lang ang gagamitin ko para hindi mapuruhan kahit tamaan ang mga kawal. Sapat lang para magulat ang mga lumilipad na aswang at mabitawan ang tanga nilang bihag. Gamitin mo ang maliliit mong ipo-ipo. Saluhin mo ang mga mahuhulog na mga kawal." "Okay, sige Lino," sagot pa ni Kulas. Itinuro lang ni Lino ang itaas na bahagi noong mga kinari na may bitbit na mga kawal at doon na may lumabas na maliliit na kidlat. Nabibitawan ng mga iyon ang tanga nilang kawal at agad namang sinasalubong ng mga ipo-ipo ni Kulas. Napapasigaw naman ang mga kawal sa pag-aakalang diretso na silang babagsak sa lupa. Sa ibaba naman ay kasalukuyang nakikipaglaban sina Kansu at Tiara sa mga nilalang na mukhang mga insekto na dala ng mga kinari, habang sina Clea at Artemis naman ay nakapwesto sa bandang likuran para masigurong hindi mapapasukan ang atake ng kalaban mula sa likuran. Isang maitim na nilalang ang kasalukuyang kaharap ni General Arturo at nasa lupa na ang general. Noong isasaksak na ng nilalang ang matulis na kamay, ay inakala nitong magiging katapusan niya na. Wala na siyang kawal na malapit sa kanya para tumulong dahil lahat ay abala na sa laban. Nang biglang may isang espadang humarang. Pagkatingin ng general kung sino ang may hawak ng espadang iyon, ay nakita niyang si Kansu. Pero kahit nakasalag na si Kansu, ay hirap rin talaga iyon. Lalo at tila isang kapre na wasak ang mukha ang itsura noong nilalang at masyado iyong matangkad. Pinagpapana iyon nila Artemis at Clea, pero tila hindi nararamdaman ng nilalang ang mga tumutusok na palaso sa kanyang likuran. Kahit pa may kasama na iyong lakas ng mahika. "Lino! Kaunting backup dito!" Sigaw pa ni Kansu. Agad namang napalingon roon si Lino at sinabing, "Bay Kulas, patuloy ako sa ipo-ipo!" Wika pa ni Lino sabay takbo. Makikita naman ang maliliit na ipo-ipo sa harapan ni Lino, kaya doon na siya tumatapak at tila naglalakad sa isang hagdan na pataas. At noong nasa pinakaitaas na, ay tumalo na siya kasabay ng pagpapalabas ng isang malaking espada na yari sa kyanite. Napalingon naman sa kanya ang malaking itim na nilalang na iyon, pero huli na para makailag dahil naroon na malapit sa batok noon ang espada ni Lino na kinargahan niya ng 100% ng kyanite at 20% ng kidlat. Kaya naman nahiwa iyon hanggang sa bandang tiyan at bumaha ang itim na likido na nagsisilbing dugo noon. Pareho namang naliligo sa itim na likido sina Kansu
at General Arturo dahil naroon sila sa ilalim noong nilalang. Si Kulas naman ay nagpapatuloy sa pagbato ng ipo-ipo sa itaas para hindi magkasabay-sabay ang pagsugod ng mga kinari sa mga kawal. Nagsalita si Mancio. "Baylino, bakit hindi mo paulanan ng kidlat ang mga kinari sa itaas?" Sumagot naman si Lino. "Kasi hindi ako kumakain ng inihaw na Mancio." "Ha? Anong ibig mo sabihin?" "Bay Mancio, kasama kang tatamaan at masusunog ng kidlat kapag nagpaulan ako. Hindi naman yun namimili ng tatamaan." "Oh, ganun ba, bay?" "Oo, ganun yun. Kaya labanan na lang muna natin ng mano-mano." Tinulungan na muna ni Lino na hilahin si General Arturo sa ilalim noong patay na nilalang bago siya nagtuloy sa pakikipaglaban doon sa mga nilalang na tila mga tipaklong na malalaki. Pero maliliksi kung kumilos at hindi madaling mamatay. "Mancio, Tingting, pagtulungan yung isarado ang isang pinto ng kampo para pa isa-isa ang pasok ng mga kalaban. Hindi kagaya nito na nagsasabay-sabay sila." Pagkalingon nila ay nadagit na si Tiara ng mga katulad niyang kinari. Sabi naman ni Lino, "Di ba? Kinari siya? Bakit hindi siya lumilipad?" Sabi naman ni Kulas, "Sinabi ko sa kanya na wag lilipad dahil mahihirapan tayong matulungan siya kapag pinagtulungan siya sa itaas." Mabilis umusal ng orasyon si Kulas upang makapagpalabas ng ugat ng kahoy. Sa kanya ibinato iyon pa itaas. Sa kabutihang palad dahil naabot pa noon si Tiara at napuluputan. Kaya hindi siya tuluyang nailayo ng dalawang kinari na may tangay sa kanya. "Ganso! Artemis! Back up muna!" Sigaw pa ni Kulas. Mabilis na kalapit ang dalawa at sila na ang humila doon sa ugat na nakakonekta kay Tiara. Muli namang naglabas ng mga ugat si Kulas at doon pinakapit sa isang pintuan ng tarangkahan para maisara iyon. Doon naman tumulong sina Tingting, Mancio at Clea sa paghila. Si Lino naman ang sumasalubong sa mga nilalang na sumusugod para atakihin ang tatlo na humihila papasara ng pintuan. "Kulas, back up muna dito! Magbuga ka ng apoy!" Sigaw pa ni Lino na agad ding sinunod ni Kulas. Makalipas ang halos isang oras na labanan, ay kaunti na lang ang natitirang mga kalaban. 4 na kinari na lang ang natitira sa itaas. Sabi ni Lino, "Clea, Artemis, lumapit kayo rito. Kakargahan ko ng kuryente ng kyanite ang gamit niyong palaso. Tapos ikaw, Kulas, kargahan mo ng maliit na ipo-ipo para mas malayo ang marating ng palaso nila. Tiisin niyo lang ang sakit ha, dahil maging kayo ay maapektuhan ng kuryente. Pero ito lang ang tanging paraan. Kailangan maubos nating malipol ang mga kinari na iyon. Dahil kung hindi, makakatawag ang mga iyan ng backup. O di kaya magbibigay ng impormasyon na humina na ang depensa ng kampong ito dahil galing sa malaking labanan. Handa na kayo?" Tumango naman ang dalawa. Pagkahila ng palaso ay saglit na hinawakan ni Lino ang hulihang bahagi noon at gumapang na nga ang kuryente ng kyanite. Parehong napangiwi ang muka ng dalawa dahil sa kuryente na kanilang naramdaman. Kumumpas na rin si Kulas paitaas at pagdaan ng palaso ay kumapit sa likuran noon ang maliit na ipo-ipo na nagbigay ng malakas na puwersa mula sa hangin. Sapul ang dalawang kinari. Tatakas pa sana ang dalawa pa. Pero nahawakan na sila ni Tiara at hinila papabulusok sa ibaba. Pagkabagsak ay bali-bali ang katawan ng mga iyon dahil sa lakas ng puwersa ng pagkakabagsak. Isa-isa pa iyong nilapitan ni Tiara at pinagbabali ang liig at binunot ang ulo. Maging ang mga kalaban sa ibaba ay naubos na rin. Pagod na pagod ang lahat. Sabi naman ni Kansu, "Mga kawal, pagtulungan yung isara ang ikalawang pintuan ng tarangkahan para walang makapasok na nilalang dahil baka may natira pa sa labas." Agad namang kumilos ang mga natitirang mga kawal at kasama na roon
si General Arturo. Noong maisara na ang tarangkahan ay lumapit si Arturo kay Kansu. "Mahal na hari, maraming salamat. Akala ko kanina, amanos na kami ng ama mo dahil pinakawalan kita. Pero ngayon, ako naman ang may malaking utang sa'yo. Iniligtas mo ang buhay ko, pati na ang buong kampong aking pinamumunuan." Nakangiti naman na tinanggap ni Kansu ang lamano ng general. "Wala iyon, General Arturo. Huwag mo nang isipin iyon. Nasa iisang panig tayo. Iyon ay ang panig ng kabutihan. Kaya wala tayong magiging utang sa isa't isa kung ang sitwasyon ay paggawa ng mabuti at pagpapanatili ng kapayapaan." "Oo, tama ka, mahal na hari," wika pa ni General Arturo. Pinagtulungan na nga nilang hakutin ang mga katawan ng mga kalaban papunta sa labas ng kampo at doon iyon sinunog. Nagsalita si Kansu sa mga kasama niya. "Gabi na para maglakbay pa tayo, kaya dito na tayo magpapalipas ng gabi at bukas na natin ipagpapatuloy ang pagpunta sa bayan ng Alexir." "General Arturo, may espasyo ba kami dyan na maaaring maukupa?" "Ayos lang, kahit magkakasama na kaming lahat." "Oo, meron. Iyong malaking silid katabi nung pinagkulungan ko sa inyo kanina. Papadalhan ko na lang kayo roon ng prutas na makakain." "Sige, General, salamat," sagot pa ni Kansu at pumasok na sila sa loob ng kampo. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 241. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na yung mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary Debriet. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayo magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katzdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon.
Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang katotohanan at misteryo at ang kwentong aswang comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.